Ka-Express, isang eksenang bihirang makita sa mundo ng tennis, ang bumungad sa Abu Dhabi ngayong linggo. Hindi pa mang tuluyang humuhupa ang ingay mula sa Manila, ang ating Pinoy tennis queen na si Alex Ayala ay sinalubong ng matinding atensyon sa United Arab Emirates. Sa mismong paglapag pa lang niya, ramdam na ang kakaibang bigat ng kanyang presensya. Hindi lang bilang atleta, kundi bilang isang pandaigdigang simbolo. Mula airport hanggang city proper, malinaw ang mensahe, si Alex ay hindi na basta rising star, isa na siyang ganap na global phenomenon. Sa Abu Dhabi, isang imaheng hindi inaasahan ng marami ang agad na kumalat. Ang dambuhalang mukha ni Alex na nakabalanda sa Mubadala Tower, isa sa pinakamataas at pinaka-iconic na gusali ng UAE. Para sa tennis world, malinaw ang ibig sabihin nito. Ang ganitong klaseng exposure ay kadalasang nakalaan lamang sa mga world number 1, Grand Slam champions at mga alamat ng sports. Pero ngayon, isang 20-year-old Pinay ang inilagay sa sentro ng spotlight ng Middle East. Ito ang opisyal na pahayag ng tournament organizers. Si Alex, ang mukha ng Mubadala Abu Dhabi Open, isang WTA 500 event na dinarayo ng pinakamahusay sa mundo. Hindi lang ito simpleng sports promotion, isa itong malinaw na indikasyon kung gaano kalawak ang impluwensya ni Alex. Sa rehiyon kung saan halos 1 milyong Pinoy ang naninirahan, ang kanyang pagdating ay tinuturing na parang pambansang selebrasyon. Sa Dubai man o Abu Dhabi, usap-usapan ang kanyang pangalan. Para sa maraming OFW, si Alex ay hindi lang tennis player. Isa siyang representasyon ng pangarap na kayang dalhin ng isang Pinoy ang bandera ng bansa sa pinakamalaking entablado ng mundo. Sa usapin ng torneo, opisyal na nakatanggap si Alex ng major wildcard sa WTA 500 Abu Dhabi Open. Ang desisyong ito na ikinagulat ng ilan, pero mas lalong ikanatuwa ng marami. Para sa organizers, malinaw ang dahilan. Bukod sa kanyang world ranking na nasa number 49, dala ni Alex ang star power na bihirang makita sa isang batang atleta. Mula sa ticket sales hanggang social media engagement, kapansin-pansin ang biglang pagtaas ng interest nang kumpirmahin ang kanyang paglahok. Ayon sa mga naunang ulat, inaasang mapupuno ang International Tennis Center sa Giant Sports City tuwing lalabas siya sa court, na mistulang magiging dagat ng dilaw at asul, at ang mga kulay na ito ay iniuugnay na sa Ayala brand. Pero sa likod ng kinang ng billboards at camera flashes, may seryosong usaping kailangang bantayan ang kalagayan ng kanyang katawan. Sariwa pa sa alaala ng mga fans ang kanyang huling laban sa Manila, kung saan nakita siyang may balot sa kanyang kanang hita habang nilalaban ang sakit. Sa kanyang quarterfinals exit sa Philippine Women's Open, laban kay Camila Osorio, malinaw na may limitasyon ang kanyang galaw. Sa score na 4-6, 4-6, nagtapos ang kanyang kampanya at sa kanyang post-match remarks, inamin niya hindi niya naabot ang antas na inaasahan niya sa sarili. Para sa isang competitive na atleta tulad ni Alex, yon ay mas masakit pa kaysa mismong pagkatalo. At sa halip na magtagal sa lungkot, pinili ni Alex ang mas mahirap na landas. Ilang araw lamang matapos ang laban sa Manila, agad siyang bumiyahe patungong Abu Dhabi upang harapin ang mas mabigat na hamon. Ito ang malinaw na larawan na tinatawag na redemption arc. Mula sa pagkabigo sa sariling bayan, diretso siya sumabak sa isang mas malaking torneo laban sa mas matitinding kalaban. At para sa atin dito, ito ang mahalagang konteksto. Ang Abu Dhabi Open ay hindi lang susunod na torneo sa kanyang schedule, kundi ito ay critical na yugto ng kanyang pagbangon. At sa technical na aspeto, malaking pagbabago ang haharapin ni Alex sa UAE. Ang hard courts ng International Tennis Center ay kilala sa bilis at consistent bounce. Iba ito sa kondisyon sa Manila kung saan ang humidity ang madalas nakakaapekto sa galaw ng bola. Sa Abu Dhabi, mas tuyo ang hangin, mas mabilis ang palitan, at mas maikli ang oras ng reaksyon. Sa papel, maaring pabor ito sa kanyang agresibong forehand at solid base game, pero sa antas ng WTA 500, hindi sapat ang lakas lang. Kailangan ng precision, efficiency at matibay na depensa laban sa mga bihasa na counter-punching. At hindi biro ang field ng mga manlalaro. Nasa torneo ang world number 5 na si Elena Rybakina. Kilala siya sa isa sa may pinakamapanganib na serve sa women's tennis. Nariyan din ang defending champion na si Belinda Bencic, isang veteranong sanay sa pressure ng malalaking laban.
Kasama pa sa lineup ang mga dating Grand Slam champions at finalists gaya ni Barbora Rejkovica, Sofia Kenin at Jelena Ostapenko. At para kay Alex, bawat posibleng round ay parang finals level intensity. Walang madaling laban, walang pwedeng sayangin ng puntos. At isa pang mahalagang usapin ay ang kanyang physical na kondisyon. Ang kanyang hita na binindahan sa Manila ay patuloy na binabantayan ng kanyang camp. Limitado ang oras para sa recovery, lalo na't may mahabang biyahe at adjustment sa bagong time zone at kondisyon sa court. Ayon sa ilang sports analysts, ang ganitong transition ay maaring magdulot ng dagdag na stress sa kalamnan. Gayunpaman, malinaw rin na hindi papasok si Alex sa main draw kung hindi siya cleared na makipagkompetensya. Para sa kanyang team, ang priority ay controlled aggression, ang pagpili ng tamang sandali upang umatake, at ang pag-iwas sa unnecessary strain sa kanyang binte. At sa mas malaking larawan, napakahalaga ang WTA 500 Abu Dhabi Open sa kanyang ranking trajectory. Isang solidong performance lamang kahit isang upset laban sa isang seeded player ay maaring magbigay sa kanya ng malaking puntos. Ito ang klase ng resulta na maaring mag-angat sa kanya papalapit sa top 40. At sa mahabang panahon, magbukas ng pinto para maging seeded sa mga Grand Slam events. Para sa isang batang atleta na malinaw ang layunin, ang bawat torneo tulad nito ay hakbang patungo sa mas matatag na posisyon sa world stage. Samantala, hindi rin matatawaran ang suporta ng mga Pinoy sa Middle East, sa social media at mga OFW group sa UAE. Ramdam ang excitement, marami ang nagpaplanong manood ng live, bitbit ang bandera ng Pilipinas at suot ang kulay na sumisimbolo kay Alex. Para sa kanya, ang ganitong klaseng suporta ay maaring magsilbing X-factor sa gitna ng disyerto. Ang marinig ang sigawan ng mga kababayan ay maaring magbigay ng dagdag na lakas, dagdag na kumpiyansa at paalala kung bakit siya lumalaban. Sa ngayon, malinaw ang sitwasyon. Si Alex ay nasa sentro ng atensyon sa Middle East, dala ang bigat ng inaasahan at ang hamon ng isang mataas na antas ng competition. Ang Abu Dhabi Open ay magiging sukatan hindi lang sa kanyang kakayahan kundi sa kanyang tibay, physical, mental at emotional. At para sa atin dito, tutok ang buong mundo sa bawat hakbang niya sa UAE. At ang tanong, kaya ba niyang gawing simula ng mas malaking pagbangon ang disyerto ng Abu Dhabi? Ang sagot ay magsisimulang mabuo sa oras na siya ay tumapak sa court. Well, sa kabuuan, ang pagdating ni Alex sa Abu Dhabi ay higit pa sa simpleng tournament appearance. Isa itong malinaw na pahayag na handa na siyang makipagsabayan sa pinakamahusay sa mundo kahit bitbit ang pressure at physical na hamon. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.